Hi guys! Good morning sa inyong lahat. So, yan. Pag-usapan natin ngayon is tungkol sa ating NBI apostille. So, marami ang nagko-question sa akin. Ang iba nag-PPM pa yung mga friendship ko nung nagtatrabaho ako dyan sa Pilipinas. So, nag-PPM pa sila sa akin kung paano daw ba tong NBI apostille na to. So, ibigay ko sa inyo yung very minimal na information about sa ating NBI apostille at kung paano kumuha ng NBI apostille. First thing to do, ano ba ang NBI apostille? Ang NBI apostille is requirements when you are applying here in Czech Republic. So, bakit kailangan ng NBI apostille? Para po mapatunayan na ang iyong dokumento na NBI is legal at para hindi siya nandaya. Okay? So, in short, para siyang red ribbon. So, pareho lang sila ng style ng red ribbon. Mas kilala lang kasi red ribbon. Tapos makikita mo talaga, naka-red ribbon siya. Pero, kain muna kayo guys. Kasi kumakain ako habang nagbablog. Anyway, pag-usapan natin agad ang NBI apostille. Huwag natin patagalin kasi alam ko mainipin kayo. Yan. Una muna, syempre, bago kayo magkaroon ng NBI apostille, kailangan nyo muna kumuha ng NBI. Pero ang tip ko sa inyo guys, kung nag-apply kayo dito sa Czech Republic, tapos kailangan nyo ng NBI, at least, dapat malapit na kayong mag-visa appearance bago kayo kumuha ng NBI. Why? Kasi po, meron siya talagang 180 days na validity na dapat valid pa ang inyong NBI once na kayo ay nagpunta sa visa appearance nyo. Parang ipinas forward ko na kaagad pagdating sa visa appearance nyo. Kailangan nyo kasi ng 6 months. So, 6 months yun guys, 180 days. So, dapat meron kayong at least 6 months na valid ang inyong NBI clearance. Ngayon, kung kukuha kaagad kayo, nag-apply pa lang kayo, kukuha agad kayo, paano kung ang visa appearance nyo is umabot sa point na siguro mga 6 months bago siya dumating. So, ibig sabihin, mapapaso yung NBI and sasayang yung pera nyo. So, binigyan ko lang kayo fast forward. So, unang tip ko yan na para makatipid kayo, wag agad kayo kumuha ng NBI clearance kung wala pa naman kayong visa interview. Ayun, once na meron na, kunwari meron na, doon na tayo sa meron na. Kukuha muna kayo ng NBI, pagkakuha nyo ng NBI, syempre, andyan yung pwedeng 1 linggo kayo maghihintay sa pagkuha ng NBI. And then, after na makakuha kayo ng NBI, mag-appointment naman kayo sa inyong NBI apostille. Saan nakukuha yon? So, punta lang kayo kay Google, hanapin nyo ang NBI apostille accredited na DFA. Ngayon, once na nahanap nyo siya, may mga DFA kasi na accredited ang pagpapa-apostille ng mga documents. Hindi po lahat is accredited. Hindi ibig sabihin na may passport, may DFA dyan sa lugar nyo, is accredited siya. Hindi po ganon. So, ang ginagawa ko, at that time na nag-ganon ako, ang ginawa ko, lahat ng malapit sa akin, kasi taga Batangas po ako, lahat ng malapit sa akin na DFA is chine-check ko kung may available ba sila. Something like that. So, dahil ako po ay nagtatrabaho naman ako sa Manila, so isinasama ko sa paghahanap ko sa online yung about sa Manila. So, nakakuha ako isang Muntinlupa. DFA Muntinlupa. So, yan. Sa Alabang, I think, under siya ng Alabang, ganun. Pero nagtingin ako ng San Pablo, nagtingin ako sa Batangas, nagtingin din ako sa mismong DFA, Asina. Yun. Lahat yun, chinek ko, basta yung alam ko na kaya ko siyang puntahan. Yung malapit sa akin. Ganun talaga pag gusto mo makalis. So, yan yung mga senaryo na ginawa ko. So, nag-NBI apostille ako, nagpa-appointment ako. Ngayon, syempre, sa pagpapa-apostille nyo, kailangan nyo magdala ng passport. At least 3 copy, Xerox, then dalhin nyo rin ang original nyo. Second is, kailangan nyo rin, kapag nasa agency nyo, kunyari yung inyong passport, so hiramin nyo yun, guys. Okay? Sabihin nyo, para sa pagpapa-apostille lang NBI. Siyempre, ang NBI nyo, kailangan nyo, original, and then 3 copy rin ng Xerox. And then, at that time, parang nangailangan ako ng birth certificate, kundi ako nagkakamali, and ng Senomar. So, hindi ko alam kung bakit kailangan yon. Siguro para proof na talagang ako ay single. So, yan. So,
So, yan yung mga guys na mga kinailangan ko talaga at that time. So, malalaman nyo naman ang mga requirements na yan once na kayo ay nag-apply sa Czech Republic. Malalaman nyo yun sa mismong agency nyo. Kasi bibigyan nila sa inyo ang list of requirements. At least ako lang, nagbibigay ako sa inyo ng information na, ito yung mga dadaanan nyo. Ito yung mga information na kaya kong ibigay sa inyo, dadaanan nyo, or mai-encounter nyo during the journey ng pag-apply nyo dito sa Czech Republic. Pero syempre guys, yung full information, syempre nasa agency nyo yon. Wala po sa akin kasi syempre iba-ibang agency guys. Kung ano yung information na masabi ko dito is information lang yun galing sa previous agency ko na pwedeng iba dun sa information na hinihingi sa inyo. Kagaya sa pag nag-a-apply kayo sa ibang bansa. So sa akin kasi dati is hindi na ako kinailangan ng mga diploma, ng translate of diploma. Kasi merong iba kasi na pinapatranslate pa nila yung diploma nila kasi kailangan daw ni agency or yung kanilang Form 137 or yung TOR nila kasi kailangan daw ni agency. Tinatranslate nila into Czech language. Which is, nung part ko naman is no. No, no, no. Kasi kahit ang diploma ko po is yung kung ano lang normal kong diploma. So, yung ganun lang. Okay? So, after kunwari na pa-apostil nyo na sa NBI nyo, syempre magbabayad kayo. Yung expedite dati is nasa 200. Ibig sabihin na expedite mabilisan, ibig sabihin within a day, makukuha mo din siya kaagad. So, pagpunta mo naman kasi doon sa counter ng pagpapa-apostil mo ng NBI, hihingi niya sa iyo mga requirements. Syempre, dala ka rin ng ID kasi alam mo naman sa atin sa Pilipinas, basta nagpunta ka sa ganyan, is kailangan talaga ng IDs. Ngayon, bibigay mo, sasabihin mo kung expedite. Kasi pag expedite po is within 1 day. Ngayon, kapag hindi, is pwedeng 2 days up to 7 days siya bago makuha. And after nun, syempre pag nakuha mo na yun, makikita mo doon, may nakalagay na NBI apostille na siya. May nakasulat doon na apostille. So, yun po yung ipapasirox nyo para maibigay nyo sa inyong agency. And then, yung original naman is kukunin sa inyo ng BFS or ng visa nyo sa interview. So, kailangan nyo po yun para sa interview. Yun talaga yung pinaghahanda nyo, yung interview papunta dito sa Czech Republic. Kasi dyan talaga kailangan ng mga dokumento na medyo masiselan, kagaya nga ng NBI apostille. At kung ex-abroad kayo is, ano ba yun? Police clearance na apostille din. Yan yung mga requirements na talagang pagdadaanan nyo guys. And sabi ko sa inyo, kung hindi kayo desidido na mag-apply sa ibang bansa or dito sa Czech Republic or kahit sa bansa nyo pag gusto, pag di kayo desidido, parang feeling nyo ang hirap, parang feeling nyo ayaw nyo na. Pero syempre, kapag desidido kayo is kaya nyo. Kasi ako nga dati, di ba, sabi ko sa inyo, may work ako noon, as guardia kasi ako noon sa Parañaque. And then, habang nag-guardia ako, nag-apply ako, tapos, tiningnan ko lahat ng information na pwede akong mag-apply ng aking NBI apostille. Bakit? Kasi, gusto ko eh. 'Di ba? So, ganun talaga. Parang nag-invest ng sarili mo. And then, pagdating mo dito, syempre, panoorin nyo yung iba kong mga videos, kung ano yung mga na-encounter ko, pagdating ko dito. So, punta nyo lang sa ating YouTube channel. Nasa playlist po lahat ng mga videos. Siguro nasa 200 na yung nagawa akong videos from day 1 na nandito ako sa Czech Republic up to now na 3 years na po ako dito sa Czech Republic. Anyway, yung unang 9 months, 8 months ko dito sa Czech Republic is ibang company. And then after that, dito naman ako lumipat sa isa kong sunod na company, which is, yun nga, magto 2 years na ako dito. Tama ba? Ay, hindi na pala ako kasi nagpirma na ako ng kontrata. So, 2 years ko po ng May 31. Anyway, yun lamang and have a nice day. Sana may natutunan kayo at may napulot kayo sa ating NBI apostille na topic for today. So, para yan sa nag-apply sa Czech Republic at saka sa may mga gusto na magtanong about dyan sa NBI apostille. Babush!